Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss G.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Stop the video! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Tricia Makuha sa loob ng marangyang ballroom. Ngunit huli na. Sa napakalaking LED screen sa likod ng wedding stage ay sunod-sunod na lumitaw ang mga larawang maaaring sumira sa pangalan ng kahit sinong babae. Mukha ni Tricia, katawan ng ibang babae. Malinaw na manipulated images. Ngunit sa unang tingin, napakakumbinsido ng pagkakagawa. May mga bisitang napasinghap. May agad naglabas ang cellphone. May nagbulungan. May isang matandang babae pa ang napahawak sa rosaryong nakasabit sa kanyang pulso. Nakatayo si Tricia sa gitna ng entablado. Suot ang napakagandang wedding gown na ilang buwan niyang pinili. Dapat yon ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Sa halip, pakiramdam niya ay nakatayo siyang hubot-hubad sa harap ng 200 tao. Sa tabi niya ay naroon ang kanyang groom na si Frederick Alcantara. Namumutla. Kunwari, nanginginig ang labi. Kunwari, may luha sa mata. Kunwari, lumapit ito sa mikropono. Tricia, sabihin mo hindi ikaw yan. Please, sabihin mong may paliwanag ka. Marahang napalingon si Tricia. Alam niyang bawat kamera ay nakatutok sa kanila. May live stream pa ang wedding coordinator para sa mga kamag-anak na nasa ibang bansa. Isang eksena lang ang hinihintay ni Fred. Ang pagguho niya, ang pag-iyak niya, ang pagtakbo niyang parang guilty, ngunit hindi siya gumalaw. May paliwanag. Naghintay ang lahat. Ano? Pinahid ni Tricia luhang kusang pumatak sa kanyang pisngi. Peke ang mga litrato. Biglang nagsalita ang ina ni Fred na si Felicia Alcantara. Peke? Napakalinaw na mukha mo! Nilingon siya ni Tricia. Tita, malinaw rin ang mukha ng mga artista sa deepfake videos. Hindi ibig sabihin nun nagpunta sila lahat sa same hotel room. May ilang kabataang bisita ang napahagikik na mula si Felicia. Hindi ito nakakatawa. Alam ko, kaya nga po nakakapagtaka kung bakit mukhang tuwan-tuwa kayo. Tumigas sa mukha ng matanda. Napansin niyo ni Tricia. At hindi lamang siya. Mula sa dulong bahagi ng ballroom ay tahimik na nakamasid si Marvin Agustus. Matangkad, malapad ang balikat. Naka-charcoal suit, hindi ngumiti, hindi rin mukhang nagulat. Isa siyang corporate lawyer at dating legal advisor ng ama ni Tricia. Kung may isang salitang madalas gamitin ni Tricia para ilarawan ito, suplado. Kung 2, sobrang suplado. Kung 3, guwapo pero suplado. Tumayo si Marvin mula sa kanyang upuan. Samantala, patuloy ang palabas si Fred. Tricia, sana sinabi mo sa akin kung may ganitong bahagi na nakaraan mo. Hindi mo sana ako hinayaang mapayarin sa harap ng pamilya ko. Napakuyom ang kamay ni Tricia. Iyon na ang linya. Ang linya na hinihintay niyang marinig. Ilan linggo na niyang alam na may pinaplano si Fred. Ngunit hindi niya inasahang ganon kalupit. Manipulated intimate photographs sa sarili niyang kasal. Hindi lamang reputasyon niya ang target, pati dignidad niya bilang babae. Ikaw ang napahiya? Pareho tayo. Hindi, Fred. Lumapit siya sa mikropono. Ako ang babaeng nilagay niyo sa screen na walang pahintulot. Ako yung pinagtitinginan ng mga taong inimbitahan ko dahil mahalaga sila sa akin. Ako kailangang magpaliwanag sa kasalanang hindi ko ginawa. Huminga siya ng malalim. At ikaw? Ikaw ang lalaki nakasuot pa rin ng tuxedo at kunwaring biktima? Huwag mo akong baliktarin. Hindi kita binabaliktad. Tinatanong lang kita. Lumapit si Tricia. Bakit hindi ka mukha nagulat? Nanigas si Fred. Bakit nung una lumitaw ang photo, hindi screen ang tinignan mo? Tumahimik ang lahat. Ako. Kumibot ang panga ni Fred. Tinitignan mo kung ano yung magiging reaksyon ko. Because I was worried about you. Really?
Ngumiti si Tricia kahit masakit ang dibdib niya. Hindi dahil gusto mo makita kung gaano kalakas ang pagsabog? Lumapit si Felicia. Tama ng drama. Frederick, hindi mo kailangang ituloy ang kasal sa babaeng ganito. Natawa si Tricia. Mahina. Pagkatapos ay umili. Sa babaeng ganito? Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Hindi po. Paki-explain. Ano po ba ako? Walang sagot. Malandi, marumi, walang dignidad? Sabihin niyo po. Huwag mo kong bastusin. Hindi po pambabastos ang paghingi ng malinaw na sagot. Napatingin si Tricia sa buong ballroom. May mga kakilala niyang umiwas ng tingin. May ilan naman nakatingin sa kanya ng may awa. Iyon ang mas masakit. Ayaw niya ng awa. Ang gusto niya ay katotohanan. Biglang may coat na bumalot sa balikat niya. Napalingon siya. Si Marvin. Anong ginagawa mo? Giniginaw ka. Hindi. Nanginginig ka. Galit ako. Pareho lang yung epekto. Tumayo ito sa tabi niya. This is between me and my fiancé. Tumingin si Marvin sa kamay ni Tricia. Wala pang wedding ring. Pagkatapos si malamig na bumaling kay Fred. Hindi pa asawa. Nagtaasan ng kilay ng ilang bisita. Stay out of this. Hindi maaari. At bakit? Ako ang legal counsel ni Tricia Effective. Sinilip niya ang relo. 30 seconds ago. Napalingon si Tricia. Ha? Pro bono muna. Muna? Mayaman ka. Halos mapatawa si Tricia sa pinakamasakit na sandali ng araw niya. Grabe ka. Later mo kumurahin. Pagkatapos ay tumingin si Marvin sa wedding coordinator. I-secure ang raw file ng video system. Walang magbubura ng kahit anong log, drive, email o device na konektado dito. Nanlaki ang mata ni Fred. At pakiusap sa lahat ng bisita. Huwag i-upload o i-forward ang mga larawan. Ang paggawa o pagpapakalat ng non-consensual manipulated intimate imagery ay maaaring magkaroon ng legal consequences. Unti-unting ibinaba ng ilang bisita ang mga cellphone. Napalunok si Fred. Napansin niyo ni Tricia. Takot ka? Sa ano? Lumapit si Tricia. Hindi ko pa alam. Gumiti siya. Pero mukhang alam mo. Stop accusing me. Hindi kita inaakusahan. Inayos niyang coat ni Marvin sa balikat. Iniimbestigahan lang kita. Tumingin siya kay Felicia. Kayo rin. At bago siya bumaba ng entablado, hinarap niya ang mga bisita. Pasensya na kung hindi kayo makakakain ng wedding cake. Huminga siya. Pero sa tingin ko, mas mahal yung magiging bayad ko sa abogado kaysa catering. Natawa ang ilan. Nilingon niya si Marvin. Discount? No. Kuripot. Drama queen. At sa gitna ng kahihiyan, sakit at galit, napangiti si Tricia. Hindi alam ni Fred ng babaeng gusto niyang makita na wasak ay matagal nang naghahanda. At lalong hindi niya alam na ang lalaking naglagay ng coat sa balikat ni Tricia ang magiging pinakamatinding hadlang sa lahat ng plano niya. Sa loob ng sasakyan ni Marvin, tuluyang bumagsak ang maskara ni Tricia. Tahimik siya nakatingin sa labas. Humahampas ang ulan sa salamin. Nasa kandungan niya ang bridal bouquet na hindi niya namalayang nadala pala niya. Tricia, walang sagot. Umiyak ka. Ayoko. Bakit? Masisira yung makeup ko. Sira na. Agad siya lumingon. Excuse me? Ayan, galit ka na. Napakurap siya. Nakita niyang bahagyang nakaangat ang sulok ng labi na lalaki. Sinadya siya nitong inisin. Napaka-insensitive mong tao. Pero tumigil kang humikbi. Hindi ako humihikbi. Kanina ka pang sumisinghot. Sipon. July. May aircon. Hindi na siya pinatulan ni Marvin. Ilang segundo pa'y bumalik ang katahimikan. Pagkatapos ay bumaba ang boses si Tricia. Alam ko may plano si Fred. Huminto ang daliri ni Marvin sa manibela. Gaano katagal? 3 weeks. Napatingin ito sa kanya. 3 weeks? Tumango si Tricia. Naiwan niyang laptop sa kondo. Hindi ako mahilig mga alam ng gamit. Tumaas ang kilay ni Marvin. Okay, paminsan-minsan lang. Continue. May tumunog na notification. Folder sync error. Nakapangalan sa project na Phoenix. Akala ko trabaho.
At binuksan mo. Oo. Very ethical. Attorney, huwag kang maarte. Kung hindi ko binuksan baka ngayon asawa ko ng kriminal. Natahimik si Marvin. May nakita akong drafts ng financial documents, share transfers, board resolutions. May mga pirma ko na hindi ako yung pumirma. Forgery. May communication din, pero encrypted ang iba. Huminga siya. At may mga draft na larawan. Bumigat ang mukha ni Marvin. Mukha ko. Tahimik na hinigpitan nito ang hawak sa manibela. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin. Akala ko ipapakalat pagkatapos ng kasal para kontrolin ako. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Tumingin si Tricia sa kanya. Because I didn't know if I could trust anyone. Napahinto si Marvin. After Papa died, Fred was the person who stayed. Siya yung kasama ko sa funeral. Siya nag-asikaso sa kumpanya kapag hindi ko kayang bumangon. Napapikit si Tricia. Tapos nalaman ko, baka siya mismo yung naghihintay lang na tuluyan ako manghina. Mahabang katahimikan. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun? Hindi. Nagulat siya. Hindi ito nagkunwaring naiintindihan. Hindi ko sasabing naintindihan ko dahil hindi ako yung nakaranas. Marahan siyang nilingon ni Marvin. Pero alam kong hindi mo deserve. Tumulong ang luha ni Tricia. Marvin, at alam ko ring hindi ka tanga dahil nagtiwala ka. Napatigil siya. Ang mali ay yung taong ginamit ang tiwala mo. Doon tuluyang bumagsak ang mga luha ni Tricia. Tinakpan niyang mukha. Galit ako sa sarili ko. Don't. I almost married him. Pero hindi mo ginawa. Because he humiliated me first. No. Mariing umiling si Marvin. Dahil bago pa niya ginawa yun, naghahanap ka na ng paraan para malaman ang totoo. Huwag mong bawasan ang ginawa mo para lang bigyan siya ng credit. Napatingin si Tricia dito. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, may isang taong hindi siya tinitignan bilang biktima. Tinitignan siya bilang taong lumalaban. May mas malaki pa. Ano? Sa Phoenix folder, may pangalan ni Papa. Tumigas ang ekspresyon ni Marvin. May financial records nung panahon bago siya namatay. May company connected kay Felicia. Hindi agad sumagot si Marvin. Napansin ni Tricia. May alam ka, Tricia. May alam ka. May investigation ng father mo before he died. Nanlamig siya. Anong investigation? May irregular transactions sa Bakuha Holdings. Shell suppliers, overpriced contracts. May perang lumalabas papunta sa corporations connected sa Alcantara family. Hindi makahinga si Tricia. Bakit hindi ko alam? Pinoprotektahan ka ng tatay mo. Ayokong pinoprotektahan ako sa katotohanan. Alam ko. Hindi mo alam. Huminto si Marvin sa gilid ng kalsada. Humarap ito sa kanya. Then tell me. Nanginginig ang boses si Tricia. Alam mo kung ano yung pinakamasakit nung namatay si Papa? Tahimik si Marvin. Hindi yung biglaan siya nawala. Napahawak siya sa dibdib. Yung pakiramdam na may mga bagay siyang hindi nasabi sa akin. Akala niya siguro bata pa rin ako. Akala niya hindi ko kayang harapin. He was afraid. At ako, hindi ba ako natatakot ngayon? Wala itong naisagot. Kung buhay siya, pagsasabihan ko talaga siya. Napangiti si Marvin ng bahagya. He expected that. Napakurap si Tricia. Ano? Sinabi niya sa akin dati, kapag nalaman ni Tricia lahat, siguradong sisigawan ako kahit nasa kabaong na ako. Natawa si Tricia habang umiiyak. Tama siya. Very. Pinunasan niya mga luha. Tulungan mo ko. Sa? Tapusin ko ano yung sinimula ni Papa. Tinignan siya ni Marvin na matagal. May kondisyon. Ano? No impulsive moves. Depende. Then no. Hoy! No confronting Fred alone. No sneaking into warehouses. No hacking, no heroic nonsense. Paano kung kailangan? Tatawag ka sa akin. Bakit? Para sabay tayong gumawa ng heroic nonsense. Napatitig si Tricia. Joke ba yun? Don't get used to it. Ngumiti siya. Deal. Nagkamay sila. Ngunit hindi agad binitiwan ni Marvin ang kamay niya. Napatingin si Tricia. Isa pa. Ano?
Hindi revenge ang objective. Excuse me? Justice. Ngumisa si Tricia. Fine. Humigpit ang hawak niya. Justice na masakit. Napailing si Marvin. I knew I was going to regret this. Hindi madaling magkunwaring patay, lalo na kung mahilig kang mag-online shopping. 3 araw matapos ang kasal, inilayo ni Marvin si Tricia sa Maynila. Walang social media, walang personal phone, walang credit card, walang food delivery. Para kay Tricia, iyon ang tunay na torture. Marvin, kailangan ko ng milk tea. No. Emotional support beverage. Water. Hindi beverage yung tubig. Survival requirement yun. Exactly. Bakit parang kinidnap mo ko? Kasi kung ikaw yung masusunod, ipopost mo siguro. Hi guys, buhay pa ako. Hindi naman oh. With selfie. Maybe. Lumipat sila sa lumang beach house ng pamilya Agusto sa Batangas. Kasabay nito, ipinakalat ang balitang nawawala si Tricia matapos matagpuan ang sasakyan niya sa gilid ng bangin. Ilang araw pa, lumabas ang circumstantial evidence sa ikinamatay niya sa dagat. Walang bangkay, may dugo sa loob ng sasakyan, may personal effects. Isang calculated deception na ginawa kasama mga autoridad na bahagi ng confidential investigation. Sa media, Tricia makuha presumed dead. Sa bahay, nakahiga si Tricia sa sofa habang may facial mask at kumakain ng banana chips. Ang ganda ng obituary ko. Nilingon siya ni Marvin mula sa laptop. Normal people don't review their own obituary. At least sinabi nilang philanthropist ako. Hindi nila sinabi na makalat ka. Defamation. Truth is a defense. Binato niya ito ng unan. Hindi man niya aminin. Nakatulong ang kalokohan para hindi niya maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Dahil habang iniisip ng mundo na patay siya, nakikita niya kung sino ang tunay na nagluksa at kung sino ang nagdiwang. Sa unang araw pa lamang, naglabas si Fred ng napakahabang statement. My heart has been destroyed twice. Binasa yun ni Tricia. Twice? Wedding at death. Ang kapal. Continue. I will honor Tricia's memory by protecting everything she loved. Napatas ang kilay niya. Translation. Kukunin kong kumpanya. Kinabukasan, nagsimulang makipagpulong si Fred sa ilang shareholders. Sa 3 araw, may private meeting ito kay Felicia. Nakuha nilang audio mula sa surveillance order na hawak ng investigators. Nakatitig sina Tricia at Marvin sa monitor. Mas maaga kaysa inaasahan. Hindi ko inaasahang mawawala siya. Pero convenient. Napalunok si Tricia. Sa loob ng 1 buwan, pwede nating i-challenge ang control ng shares. And the documents? May ilang kopya si Rogelio. Biglang tumuwid si Tricia. Kailangan natin siguraduhin wala nang matitirang evidence. Nanigas ang katawan niya. Dapat noon mo pat sinuong lahat. Hindi ako yung pumili ng timing ng aksidente ni Rogelio. Bumagsak mula sa kamay ni Tricia ang bote ng tubig. Nabasag sa sahig. Agad lumingon si Marvin. Maputla siya. Anong ibig niya sabihin? Walang sagot. Marvin, tumayo ito. Huwag mo akong protektahan. Pinikit niyang mata. Anong ibig niya sabihin? Mahinang sumagot si Marvin. May dahilan para maniwala kaming hindi aksidente ang pagkamatay ng papa mo. Parang may sumuntok sa dibdib ni Tricia. Kami? Ako at yung private investigator ng father mo. At hindi niya sinabi sa akin? Wala kaming sapat na evidence. Papa ko yun! I know. Hindi! Sinuntok niya ang dibdib nito. Huwag mo sabihing alam mo. Muli niya itong sinuntok. Ako naghihintay sa ospital nung gabing yun. Isa pa. Ako yung humawak sa kamay niya habang malamig na. Isa pa. Ngunit hindi siya pinigilan ni Marvin. Ako yung pinauwi niyang kumuha ng jacket dahil sabi niya okay lang siya. Tuluyan siyang napahagulgol. Pagbalik ko, wala na siya. Nawala ng lakas sa mga tuhod niya. Nasalis siya ni Marvin. Hindi ko man lamang nasabi na mahal ko siya. Alam niya. Paano mo alam? Because he talk about it constantly. Napatingin siya.
May luha rin sa mata ni Marvin. Sa last meeting namin, 17 minutes ang pinag-usapan namin tungkol sa fraud. Huminga ito. 45 minutes ang tungkol sa'yo. Nanginginig ang labi ni Tricia. Sinabi niya, ang anak ko matigas ang ulo. Minsan nakakainis. Minsan gusto kong ibalik sa ospital kung saan ko siya kinuha. Napatawa si Tricia sa gitna ng iyak. Pero sabi rin niya, kung may isang bagay akong ginawa ng tama sa buhay ko, siya yon. Napapikit si Tricia. Proud siya sa'yo. Miss na miss ko na siya. I know. Galit na galit ako. I know. Gusto ko silang saktan. Doon hinawakan ni Marvin ang mukha niya. Look at me. Napatingin siya. Kapag ginawa mong galit ang boss mo, sila pa rin yung kumokontrol sa'yo. Tahimik si Tricia. We are going to make them answer for what they did. Paano kung hindi sapat yun? Then we keep fighting. Hanggang kailan? Hanggang hindi mo na kailangang tumakbo sa sarili mong buhay. Humawak si Tricia sa kamay niya. Huwag mo kong iiwan sa gitna nito. Sandaling nanahimik si Marvin. Pagkatapos ay mahina itong sumagot. Hindi kita iiwan. Iyon ang unang pangakong binitiwan ni Marvin Agustus sa kanya. Hindi pa sila magkasintahan. Hindi pa sila umaamin. Ngunit sa gabing yon, habang umiiyak siya sa balikat ito, alam ni Tricia na may isang tao handang manatili. Hindi emosyonal na pagsabog ang unang paghiganti ni Tricia. Dokumento. Si Dexter Villarreal, matalik na kaibigan ni Fred, ang may hawak sa construction arm na ginagamit para sa dami contracts. Mayabang, mahilig mag-post ng luxury cars. Mahilig ding maliitin si Tricia noon. Sa isang dinner, minsan itong sinabi, maganda ka lang kaya ka na sa board. Hindi yun nakalimutan ni Tricia. At ngayon, pinanood niya sa monitor habang pinagpapawisan si Dexter sa harap ng auditors. Kape? No. Celebration coffee. Katatapos lang ng third cup mo. Revenge requires caffeine. Justice. Justice with caramel syrup. Lumabas sa forensic audit na may 10 dami suppliers na konektado kay Dexter. Ngunit hindi agad nila ito pinakulong. Mas gusto ni Tricia ang mas matalinong paraan. Pinatawag nilang isa sa dating accountants nito na si Lena. May takot ang babae dahil minsan itong tinakot ni Dexter. Sa unang meeting, halos hindi makatingin si Lena. Ma'am Tricia, kung magsasalita ako, baka balikan nilang pamilya ko. Hinawakan ni Tricia ang kamay niya. Hindi kita pipilitin. Pero kailangan yung testimony ko. Mas kailangan mong maging ligtas. Napatingin si Lena. Hindi kita gagamitin para makaganti. Kung gusto mong tumigil, titigil tayo. Tumulo ang luha ng babae. Noong nagtatrabaho pa ako sa kanila, akala ko wala akong choice. Meron. Paano kung matakot ako? Matakot ka? Nagulat si Lena. Hindi requirement ang kawalan ng takot para maging matapang. Ngumiti siya. Minsan ang tapang nanginginig habang nagsasalita. Dahil doon, pumayag si Lena. Sa sumunod na linggo, lumabas sa business press ang balita tungkol sa investigation. Bumagsak ang 2 contracts ni Dexter. Nagpanik ito. At gaya ng inaasahan ni Marvin, tinawagan nito si Fred. Sabi mo covered lahat. Keep quiet. Ako lang nakalagay sa papers. Then fix it. Gagamitin mo akong fall guy. Sa kabilang linya, tahimik si Fred. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali nito. Doon na unawaan ni Dexter. Hindi sila magkaibigan. Tool lamang siya. 2 araw matapos yon, humingi si Dexter ng immunity deal kapalit ng cooperation. Nang malaman ni Tricia, nakaupo siya sa veranda. Akala ko mas masaya. Ano? Makita siyang bumagsak. Umupo si Marvin sa tabi niya. Dati pinapangarap kong makita siyang mawala ng lahat. At ngayon, parang wala. Because revenge doesn't heal grief. Napatingin siya rito. Ang boring mong kausap. Truth is boring. Kaya ka single eh. You keep bringing that up. Curious lang. Why? Baka may hidden defect. Meron. Napatigil siya. Ano? I like difficult women. Namula siya. Good luck. I know.
Nagkatitigan sila. Si Tricia ang unang umiwas. May lamok. Sa loob ng bahay? Advanced? Bahagyang ngumiti si Marvin. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang trahedya, may bagong problemang iniisip si Tricia. Kung bakit mabilis tumibok ang puso niya kapag nakatingin sa kanya ang supladong abogado. Mas komplikado si Harlan Cruz. Ito ang text expert ng grupo. Siyang tumulong gumawa at mag-distribute ng manipulated images. Mahilig itong magyabang na walang makakatrace sa kanya. Kaya ego mismo nito ang ginamit ni Tricia. Gumawang investigation team ng controlled leak na nagsasabing amateur ang gumawa ng wedding images. Hindi nagtagal, nag-post si Harlan sa isang anonymous forum. Amateur? Whoever made those could fool the forensic analyst. Nabasa ni Tricia ang screen. Men. Napatingin si Marvin. Generalization. Men with ego. Better. Kapag hindi mo mahuli sa ebidensya, purihin mo ng konti tapos insultuhin mo. Sila na kusa magsasalita. Noted. Ikaw hindi gumagana yon because I know I'm good. See? Ego. Evidence. Sa tulong ng cybercrime investigators, nasundan ang digital trail. May backup server. May payment records galing sa shell company ni Felicia. At may chat messages kay Fred. Sa isang message, malinaw ang utos. Make it believe enough that she can show her face in public. Tumigil si Tricia sa pagbabasa. Napansin ni Marvin. We can stop. No, Tricia. Basahin natin lahat. Isa pang message. What if she proves they're fake? Doesn't matter. Shame spreads faster than correction. Doon ang inig ang kamay ni Tricia. Shame spreads faster than correction. Dahan-dahan siyang tumayo. Yung pala yung tingin niya sa akin. No, tumingin siya rito. Yun ang tingin niya sa mundo. Anong difference? Malaki. Lumapit si Marvin. Ang ginawa niya says everything about him. Nothing about you. Napaluha si Tricia. Pero may mga taong naniwala. May mga taong maniniwala kahit anong sabihin. Masakit pa rin. Then, let it hurt. Hindi siya agad nakasagot. Di mo kailangang magpanggap sa akin na okay ka. Bumaba ang boses si Tricia. Kapag hindi ako nagpapatawa, pakiramdam ko baka maubos ako sa lungkot. Huminga si Marvin. Then joke when you want. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Cry when you need. At kapag galit ako, don't punch me. No promises. Natawa si Marvin. Maliit lang, pero nakita niya. Ay! Agad bumalik sa serious face ng lalaki. Ngumiti ka. No. Nakita ko. Hallucination. May dimples ka pala. Tricia. Smile again. I regret comforting you. Hinabol niya ito sa hallway. At sa gitna ng napakabigat na investigation, umalingaw-ngaw ang tawa ni Tricia sa bahay. Iyon ang hindi nagawang kunin sa kanya ni Fred. Kailangan nilang makuha ang isang external hard drive mula sa warehouse na ginagamit ni Harlan. Legal ang operasyon at may kasamang investigators. Ngunit dahil sa unexpected movement ng mga tauhan ni Harlan, kinailangang mabilis na makaalis si Tricia at Marvin sa rear exit. Habang nagtatago sa pagitan ng dalawang cargo containers, napasandal si Tricia sa malamig na bakal. Nasa harap niya si Marvin. Sobrang lapit. Marvin, shh! May nakadikit sa tiyan ko. Nanigas ang lalaki. Tricia, ano? Not now. Napatingin siya sa ibaba. Kinuha ang bagay. Cellphone mo pala. Napapikit si Marvin. Natawa siya ng walang tunog. Kapag nakalabas tayo rito, iuwi kita't ikukulong. Kinky. Napadilat ito. Tinakpan ni Tricia ang bibig para hindi matawa. Dumaan ang dalawang tauhan, ilang metro lang ang layo. Hindi sila gumalaw. Nakalapat ang isang palad ni Marvin sa dingding sa tabi ng mukha niya. Ang isa'y nasa bewang niya para hindi siya mawala ng balanse. Nang tuluyang mawala ang tunog ng footsteps, hindi pa rin sila gumalaw. Napatingin si Tricia sa mga mata nito. Pwede ka nang umatras. I know. Hindi ito umatras. Bakit hindi ka umaatras? You tell me. Napalunok siya. Attorney.
Bakit parang hahalikan mo ko? Bakit parang gusto mo halikan kita? Napanganga siya. Ang kapal mo. Move away. Hindi gumalaw si Tricia. Exactly. Namula siya. Fine. Itinaas niya ang baba. Kung hahalikan mo ko, bilisan mo. Baka bumalik sila. Lumalim ang tingin ni Marvin. Don't joke. Nawala ang ngiti niya. Hindi ako nagbibiro. Mahabang sandali. Tricia, once I do this, I'm not going to pretend it means nothing. Napatitig siya. Iyon ang dahilan kung bakit iba si Marvin. Hindi nito gagamitin ang vulnerability niya. Hindi ito magnanakaw ng sandali at pagkatapos ay magkukunwaring wala lang. Hindi rin wala para sa akin. Marahan itong hinawakan ng kanyang pisngi. Sigurado ka? Tumango siya at hinalikan siya nito. Mabagal sa una. Parang binibigyan siya ng pagkakataong umatras. Hindi siya umatras. Sa halip ay hinawakan niyang kuwelyo nito at hinila palapit. Lalong lumalim ang halik. Nang maghiwalay sila, pareho silang tahimik. Wow! Napasandal si Marvin sa container. Please don't review it. 8.5. Napatingin ito. Excuse me? May room for improvement. Muling hinila siya ni Marvin. Mas mabilis ang pangalawang halik. Pagkatapos ay bahagyan lumayo. Score? Namula si Tricia. 9.7. Why not 10? Para may motivation. Napailing ito. You're impossible. And yet, ngumiti siya. Hinalikan mo. Habang naglalakad sila palabas ng warehouse, biglang nagsalita si Tricia. May conflict of interest ba? Yes. Napahinto siya. Ano gagawin mo? You're reassigned to another lawyer for the criminal matter. Ha? Effective tomorrow. Bakit? Lumapit si Marvin. Because I want to court you properly. Tuluyang natahimik si Tricia. And I don't want you wondering someday if you said yes because you needed me as your lawyer. Namutawi ang lambot sa mukha niya. Ang yabang. Why? Sino nagsabing sasagutin kita? You kissed me back. Evidence circumstantial. Twice. Still contestable. Ngumiti ito. Then, I will prove my case. At doon nagsimula ang pinakamasarap na paglilitis sa buhay ni Tricia. Ang panliligaw ni Marvin Agustus. Akala ni Tricia, romantic si Marvin dahil sa halik. Mali siya. Praktikal ang panliligaw dito. Unang araw may dumating na bouquet. Hindi roses, sunflowers. May note. Para may isang bagay na mas maingay sa bahay kaysa sa'yo. Tinawagan niya agad si Marvin. Bastos ka? You get the flowers? Oo, good. Bakit sunflowers? Tahimik sandali. Your father said you like them. Nawala ang reklamo ni Tricia. Naalala mo? I remember most things about you. Humina ang boses niya. Marvin, may meeting ako. Pinatay nito. Napanganga si Tricia. Sweet na sana eh. Kinabukasan, dumating ang paborito niyang ensaymada. Sa susunod, libro. Pagkatapos, isang lumang vinyl record na paborito ng ama niya. Hindi mamahaling gifts ang nagpapakilig sa kanya, kundi yung mga bagay na nagpapatunay na nakikinig si Marvin. Isang gabi, nag-dinner sila sa maliit na restaurant sa tabing dagat. Walang bodyguard sa mesa, walang case files, walang Fred. Silang dalawa lang. Bakit ngayon ka lang naligaw? May boyfriend ka nun. Pwede ka namang umamin. Para saan? Para alam ko. At anong gagawin mo? Napaisip siya. Wala. Exactly. Pwede mo naman akong agawin. Matigas na umiling si Marvin. No. Natahimik siya. If I had to disrespect your relationship to get you, then I wouldn't deserve to ask you to trust me later. Napatitig si Tricia. Bakit may sense lahat ng sinasabi mo kapag seryoso? What does that mean? Nakakainis kasi gusto kitang kontrahin pero tama ka. You'll survive. Pero may tanong ako. Ask. Kailan mo ko unang nagustuhan? Napabuntong hininga ito. Do I have to answer? Yes. Your 25th birthday. Nagliwanag ang mukha niya. Noong naka-red dress ako? No. Noong sumayaw ako? No. Ano?
No, sinigawan mo yung supplier na hindi binabayaran ng tama yung contractual workers. Napatigil siya. Everyone at that party was trying to impress investors. Ikaw lang yung handang gumawa ng eksena dahil may janitor na hindi nakakuha ng sweldo. Lumambot ang mata ni Marvin. Doon kita nagustuhan. Hindi nakapagsalita si Tricia. Not because you were pretty. Pero pretty ako. Very. Namula siya. Pero marami namang maganda. Naghintay siya. Hindi marami ang may tapang na ipahiya ang sarili para ipagtanggol ang taong walang power. Napayuko si Tricia. Hindi ako sanay na ganyang kakasweet. I can insult you. Please. Your hair looks weird. Agad siya napahawak sa buhok. Anong weird? Tumawa si Marvin. Niloko mo ko. You ask. Sinipa niya ito na marahan sa ilalim ng mesa. Sa gabing yon, hindi agad siya nakatulog. Hindi dahil sa kaso, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagtataksil. May isang lalaking hindi sinusubukang iligtas siya. Gusto lamang nitong samahan siya. At para kay Tricia, mas nakakakilig yon kaysa anumang grand gesture. 3 buwan matapos ideklarang patay si Tricia, nagdaos ng emergency shareholders meeting ang Makuha Holdings. Ipinipilit ni Fred na siyang nararapat magkaroon ng malaking papel sa management dahil siya ang pinakamalapit kay Tricia. Naroon si Felicia, naroon ang board, naroon ang mga media sa labas. Nakatayo si Fred sa harap. I love Tricia. I intended to spend my life with her. The least I can do now is protect the legacy her father left. Bukas ang pinto. Huminto ang lahat sa katok. Pumasok si Tricia. Naka-red tailored suit, mahaba ang buhok, mataas ang baba, at buhay na buhay. May nahulog na ballpen. May direktor na napamura. Si Felicia ay halos tumayo sa gulat. Si Fred namutla. Sweet. Walang makapagsalita. Lumakad siya papunta sa harapan. Continue. Gusto ko marinig paano mo poprotektahan ang legacy namin. Tricia. Present. Patay ka na. I was busy. May 2 direktor na napatawa sa kaba. This is impossible. Apparently not. Pumasok si Marvin kasama ang lead investigator at bagong legal counsel ni Tricia. Inilapag ang ilang folders. You faked your death? You faked my body. Natahimik ang buong silid. Fair trade. You're insane. Maybe. Lumapit siya. Pero buhay. Nanlaki ang mata ni Fred na magsimulang ilabas ang ebidensya. Dami contracts, transfers, emails, forensic analysis ng wedding images, payments kay Harlan, statement ni Dexter, statement ni Lena, at huli, mga record kaugnay sa sasakyan ng ama ni Tricia. This proves nothing! Then explain. Your father destroyed my family. Hindi. Inilabas niya ang lumang court records. Ang tatay mong kumuha ng pera sa kumpanya. Sinira ni Rogelio ang asawa ko! Hindi niya sinira. Hinarap niya ang matanda. Pinanagot niya. Namula si Felicia. At dahil hindi niyo matanggap na may consequence ang ginawa niya, pinili niyong gumanti sa pamilya namin. Your father deserved what happened. Parang tumigil ang oras. Nanigas si Tricia. Sa gilid, kumuyom ang kamay ni Marvin. Ulitin mo. You heard me. Lumapit si Tricia hanggang halos 1 dipa lamang ang pagitan nila. My father died with nothing because of Rogelio. Your father died because he refused treatment after years of drinking. Nanlaki ang mata nito. Alam ko ng buong record. Liar! Hindi papa ang pumatay sa kanya. Tumulo ang luha ni Fred sa galit. Inalipusta niya si Papa. So, inalipusta mo rin ako. Tahimik. He exposed your father's theft, so you tried to steal our company. Lumalim ang boses niya. At nang malaman ni Papa ang ginagawa mo, pinakailaman yung sasakyan niya. Wala kang patunay. Sumagot si Marvin. Meron. Ipinakitang testimony ng mekanik na binayaran upang pakialaman ang brake line
pati transaction records sa Shell account. Nanghinang tuhod ni Felicia. Dahan-dahang napaupo. Samantala, pilit pa ring matapang si Fred. I loved you. Napatawa si Tricia. Masakit, mapait. Huwag. I did. Huwag mong gamitin ang salitang yon. There were times I really loved you. No. Tumulo ang luha niya ngunit hindi siya umiwas. Minahal mo ang access ko. Hindi yan totoo. Minahal mo na nagtitiwala ako sa'yo. Umakbang siya palapit. Minahal mong kaya mong kontrolin ako. Tricia, ang pagmamahal hindi nagpapahiya. Isa pang hakbang, hindi nananakot. Isa pa, hindi pumapatay ng ama. Biglang nanghina ang boses niya. At hindi ginagawang armas ang pinakamalambot na bahagi ng taong nagsabing mahal ka niya. Tahimik ang buong boardroom. I gave you my trust. Napapikit siya. You turned it into evidence against me. Pagmulat niya, matatag na ulit. Kaya huwag mong sabihin minahal mo ko. Pumasok ang mga awtoridad. Nilapitan si Felicia. Nilapitan si Fred. Nang lagyan ito ng posas, tumingin ito kay Tricia. Pagsisisihan mo to. Ngumiti si Tricia. No. Napatingin siya kay Marvin. Pagkatapos ay bumalik kay Fred. Ang pinagsisisihan ko lang ay mas matagal kitang minahal kaysa sa deserve mo. Dinala palabas si Fred. Hindi pumalakpak si Tricia. Hindi ngumiti ng malaki. Hindi rin siya sumigaw ng tagumpay. Tahimik lamang siyang naupo sa dating upuan ng kanyang ama. Pinadaustos niya ang daliri sa wooden armrest. At doon siya napaluha. Papa, lumapit si Marvin. Nagawa natin. You did. Umiling siya. At habang nakaposa sa mga taong sumira sa pamilya niya, hindi iyon ang pinakamalaking tagumpay ni Tricia. Ang pinakamalaki, hindi niya kailangan sirain ang sarili niya para mapanagot sila. Hindi natapos sa pag-aresto ang lahat. Nagkaroon ng mahaba at masalimuot na legal battle. May media interviews, may online trolls, may mga taong patuloy na naniniwala sa manipulated images kahit may forensic proof ng peke yun. Isang araw, naabutan ni Marvin si Tricia na nagbabasa ng comments. Give me the phone. No, Tricia. Ayoko magtago. Hindi pagtatago ang hindi pagbabasa ng basura. May nagsabing ginawa ko lang daw lahat para makuha yung simpatya. And, galit ako. Umupo ito sa tabi niya. Do you want to know what your problem is? Napatingin siya. Marami. Pili ka. You think everyone deserves access to you? Natahimik siya. Hindi mo kailangan sagutin bawat taong may opinyon. Pero pangalan ko yun. Exactly. Kinuha nitong phone at binalik sa mesa. Your name, not theirs. Mahina sumagot si Tricia. Ayokong habang buhay akong yung bride na may nude photos. Then don't be. Madaling sabihin. I didn't say it was easy. Hinawakan nito ang kamay niya. Build something bigger than the scandal. Napatitig siya. At iyon mismo ang ginagawa niya. Itinatag ni Tricia ang Makuha Digital Dignity Foundation, isang programang nagbibigay ng legal assistance, counseling referrals at digital forensic support sa mga biktima ng manipulated intimate content at online harassment. Sa unang event, may isang dalagang lumapit sa kanya. 19 lang. Nanginginig. Ma'am, may gumawa rin po sa akin yan. Nawala ang ngiti ni Tricia. Hinawakan niyang kamay nito. Ayoko nang pumasok sa school. Anong pangalan mo? Alisa po. Alisa, tignan mo ko. Nag-angat ng mata ang dalaga. Hindi ikaw yung nakakahiya. Umiyak ito. Kahit ilang tao pang magsabi, kahit ilang beses pang kumalat, hindi ikaw yung may kasalanan. Pero tinitignan nila ako. Hayaan mo tumingin. Tumulo rin ang luha ni Tricia. At kapag kaya mo na, tumingin ka rin pabalik. Paano kung hindi pa ako matapang? Hindi mo kailangan maging matapang araw-araw. Niyakap niya ang dalaga. Minsan, sapat nang bumangon ka. Mula sa malayo, pinapanood siya ni Marvin. Pagkatapos ng event, nilapitan siya nito. That's bigger. Ano? Than the scandal.
Napangiti siya. May proud boyfriend voice ba yon? Hindi. Boyfriend? Napahinto si Marvin. Ngumisa si Tricia. Hindi pa pala kita sinasagot. 3 months na ako naliligaw. At you're expensive. Flowers? Weekly. Food? Daily. Emotional support? Overtime. Napatawa siya. Lumapit siya kay Marvin. Fine. Fine what? Boyfriend na kita. Tahimik. Marvin. Walang sagot. Hello? Repeat. Napangiti siya. Ayoko. Tricia. Hindi mo ba narinig? Hinawakan nito ang bewang niya. I want to hear it again. Namula siya. Boyfriend na kita. Ngumiti si Marvin. Buong ngiti. May dimples. Ay, dimples. You ruined it. Wait, smile again. Hinalikan siya nito. Na maghiwalay sila. There. Namula si Tricia. No more complaints. Actually, muli siyang hinalikan. Grabe, ginagawa mong mute button na bibig ko. Effective. Makalipas ang halos 1 taon, nahatulan sina Fred at Felicia. Napatunayang sangkot si Fred sa cyber-related offenses, fraud, conspiracy, at iba pang kasong konektado sa sabotage ng sasakyan ni Rogelio. Sa Felicia naman ay napatunayang bahagi ng financial scheme at pagtatakip. Hindi instant ang hustisya. May apela, may hearings, may mga gabing parang babalikan lahat. Ngunit natapos din. Sa araw ng sentencing, hindi pumunta si Tricia upang manood. Nasa sementeryo siya. May dala siyang sunflower. Nilagay niya yon sa puntod ng ama. Papa, naupo siya. Tapos na. Huminga ng malalim. Dati akala ko kapag nakulong sila, gagaan agad. Tahimik ang paligid. Hindi pala. Gumiti siya na malungkot. Miss pa rin kita. May yabag sa likod. Si Marvin. Hindi ito lumapit agad. Hinayaan muna siya. Alam mo, galit pa rin ako sa kanya. Sa papa mo? Oo. Napangiti ito. Ba't hindi niya sinabi sa akin? Because parents make mistakes. Akala ko perfect siya. He cheated at chess. Napalingon siya. Ha? Kapag natatalo. Natawa si Tricia. At minsan sinabi niyang may meeting siya para hindi sumama sa dance recital mo. Napanganga siya. What? I shouldn't have said that. 16 ako nun. Nagtango ako. He saw the video. Pati ka sa akin, Papa. Tumawa si Marvin. Pagkatapos ay lumuhod dito sa tabi niya. You know what he really wanted? Ano? Na hindi mo akuin ng kumpanya dahil lang sa kanya. Pero CEO ako ngayon. Because he chose it. Napaisip siya. Tama. Hindi na siya nakaupo sa chair ng ama dahil obligasyon. Gusto niya yon. Gusto niyang ayusin ang kumpanyang muntik na kawin sa kanila. Gusto niyang maging leader na may malasakit. Gusto niyang maging sarili niyang klase ng CEO. Papa, hinawakan niya ang lapita. Hindi ako magiging ikaw. Bumaba ang boses niya. Magiging ako. Pumatak ang luha. Pero sana proud ka pa rin. Tahimik na hinawakan ni Marvin ang kanyang balikat. He would be annoying about it. Natawa siya. My daughter is CEO. Sigurado akong sasabihin niya sa waiter, driver, guard, kahit sino. Oo. Ngumiti siya sa puntod. Ganon siya. Pag-uwi nila, nakahandang simpleng dinner. Nagsali ng wine si Marvin. Ano occasion? 1 year since you came back from the dead. Death anniversary? Reverse. Nagtoast sila. Pagkatapos ng dinner, biglang lumuhod si Marvin. Napahinto si Tricia. Anong ginagawa mo? Nalalaglag ako. Marvin, may inilabas itong kahon. Nanlaki ang mata niya. Hala, can I talk? No, wait, kinakabahan ako. Ako rin. Ikaw? Tricia, sorry, go. Huminga ito. Hindi kita ililigtas. Napatigil siya. Dahil kapag may lalaki nagsabing siya yung hero ng kwento mo, wag mo siyang paniwalaan. Ngumiti siya habang naiiyak. Ikaw yung nagligtas sa sarili mo. Marahan itong hinawakan ng kamay niya. Pero kung papayag ka, gusto kong maging taong katabi mo kapag pagod ka na lumaban. Tumulo ang luha ni Tricia.
Gusto kong ako yung kakampi mo kapag may laban. Huminga ito ng malalim. At gusto kong ako rin yung kasama mo kapag wala nang kailangan labanan. Napahigpi siya. Sa boring mornings, hindi ako boring. Let me finish. Natawa siya habang umiiyak. Sa grocery, sa traffic, sa bills, sa birthdays, sa sakit, sa pagtanda. Lumambot ang boses ito. Sa lahat ng ordinaryong araw na hindi kasama sa dramatic story. Binuksan ito ang kahon. Tricia Makuha, will you marry me? Tinakpan ni Tricia ang bibig. May prenup? Napapikit si Marvin. Of course. Good. Is that a yes? May isa pang kondisyon. Ano? Hugas plato. Dishwasher. Marvin? Fine, alternate. Deal. So, yes. Doon siya lumuhod sa harap nito. Hinawakan ang mukha nito. Yes. Hinalikan siya ni Marvin. Sa pagkakataong yon, walang cameras, walang audience, walang iskandal. Silang dalawa lang. At iyon ang engagement na gusto niya. Tahimik, totoo, ligtas. Ayaw ni Tricia ng malaking kasal. 100 people maximum. Your relatives alone are none, 140. Fine, 150. My mother invited 60. Cancel natin. The wedding? Parents. Napatawa si Marvin. Sa huli, naging intimate garden wedding yon. Walang LED screen, walang live stream, walang press, at may isang bakanting upuan sa harap na may litrato ni Rogelio. Na makita iyon ni Tricia, tumigil siya sa paglakad. Nangingilid ang luha. Parang muli siya naging batang babae na naghahanap sa ama sa audience. Lumapit ang kanyang ninong at inalalayan siya. Pagdating sa altar, agad hinawakan ni Marvin ang dalawang kamay niya. You're shaking. Nervous. Want to run? Napatingin siya. I won't stop you. Napatitig si Tricia. Iyon ang pinakamatamis na maaaring sabihin sa kanya. Hindi. Hindi kita pakakawalan. Kundi, malaya kang pumili. Ngumiti siya. Hindi. Sigurado? Kapag tumakbo ako, sasama ka? Depende. Sa? May pagkain ba? Natawa siya. Dumating ang vows. Unang nagsalita si Marvin. Tricia, hindi ko may papangakong hindi tayo mag-aaway. Accurate. Nagtawa na ng mga bisita. Hindi ko rin may papangakong pagbibigyan kita palagi. Red flag. Pero nangangako kung hindi ko kailanman gagamitin ang kahinaan mo laban sa'yo. Nawala ang ngiti ni Tricia. Kapag pagod ka nang maging matapang sa mundo, pwede kang umuwi sa akin na hindi matapang. Tumulo ang luha niya. Pwede kang matakot. Humina ang boses ito. Pwede kang umiyak. Hinawakan ito ng mas mahigpit ang kamay niya. Pwede kang hindi maging okay. Nakangiti na itong umiiyak. At mamahalin pa rin kita. Napahikbi si Tricia. Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil CEO ka. Hindi dahil maganda ka. Wait, maganda talaga ako. Nagtawa na ng lahat. Umiling si Marvin. Mamahalin kita dahil ikaw ka. Dumating ang turn ni Tricia. Huminga siya. Marvin, nung una kitang makilala, akala ko napakasama ng ugali mo. Fair. At hanggang ngayon tama ako. Halak-hakan. Pagkatapos ay tumingin siya sa litrato ng ama. Noong namatay si Papa, pakiramdam ko na walan ako ng tahanan. Bumalik ang tingin niya kay Marvin. Nung pinahiya ako sa unang kasal ko, pakiramdam ko wala na akong ligtas na lugar. Nanginginig ang tinig niya. Tapos dumating ka. Tumulo ang luha ni Marvin. Hindi mo ako pinilit maging okay. Hindi mo rin ako tinuring na kawawa. Tinabihan mo lang ako. Ngumiti siya. At doon ko nalaman, hinawakan niyang dibdib nito. Hindi pala lugar ang tahanan. Minsan, tao. Lumuluha ng maraming bisita. Ikaw ang tahanan ko, Marvin. Nasabihin ng pare na maaari na silang maghalikan. 10 out of 10 dapat. Pressure. At hinalikan siya nito. Sa pagkakataong yon, ang wedding day ni Tricia ay hindi na alaala ng kahihiyan. Nagkaroon na siya ng bagong alaala. Mas malakas, mas totoo, mas masaya. 6 na buwan matapos ang kasal, napansin ni Tricia na kakaibang pakiramdam niya.
Nahihilo, inaantok. At isang umaga, sumuka siya sa executive meeting. Pagbalik niya sa conference room, tahimik ang lahat. Continue. Ma'am, okay lang po kayo? Yes. Sure po? Yes. Baka kapag sinabi mong buntes, fired ka. Tahimik. Pag-uwi niya, bumili siya ng PT. Positive. Tinawagan niya si Marvin. Umuwi ka. Why? Emergency. Are you safe? Yes. Then define emergency. May 2 linya. Tahimik. Sa? PT, attorney. Mahabang katahimikan. Marvin, I'm coming home. Pagdating nito, halos hindi pa na iparada ng maayos ang kotse. Pumasok, hingal. Nasaan? Ano? Test. Pinakita niya. Tinitigan yon ni Marvin na parang legal contract. Huwag mong hanapan ng loophole. Pregnant? Looks like. Tumingin ito sa kanya. We're having a baby. Gumiti si Tricia. We're having a baby. Biglang niyakap siya nito ng napakahigpit. Pagkatapos, lumayo agad. Sorry, baka maipit. Napatawa si Tricia. Sid pa lang siguro yan. Sa ultrasound appointment, magkahawa kamay sila. Gumiti ang doktor. Congratulations. Thank you. I can see 3 gestational sacs. Tahimik. Ano po? 3. 3? Yes. 3 ano? Natawa ang doktor. Babies. Nanigas si Marvin. Triplets? Triplets. Dahan-dahan tumayo si Marvin. Pagkatapos ay umupo. Can we appeal? Napahalakak ang doktor. Marvin, I'm a lawyer. Reflex. Hindi korte yung matres ko. I'm aware. Mukhang hindi. Tumingin muli si Marvin sa monitor. 3. 3 cribs. Yes. 3 corsets. Yes. 3 tuition fees. CEO asawa mo. 3 college tuition fees. Attorney ka. 3 weddings. Mga tuldok pa lang, pinapakasal mo na. Napatawan doktor. Paglabas sila ng clinic, tahimik si Marvin. Nagsisisi ka? Bigla itong tumigil. Never. Nawala ang biro sa mukha ni Tricia. Hinawakan ni Marvin ang mukha niya. Takot ako. Ako rin. Hindi ko alam kung magiging mabuting tatay ako. Hindi ko rin alam kung magiging mabuting nanay ako. 3 at once. At least, hindi natin kailangang maghintay. Tumawa ito. Pagkatapos ay marahang inilapat ang kamay sa tiyan niya. Hi. Napangiti si Tricia. I'm your dad. Tumulo ang luha niya. Sorry in advance. Hoy, your mother is stubborn. Marvin, ngumiti ito. But she's the bravest person I know. Napahinto si Tricia. So if you get even half of that, hinalikan nito ang tiyan niya. You'll be okay. At doon siya tuluyang umiyak. Hindi protective si Marvin habang buntis si Tricia. Sobra-sobra. Don't carry that. Mag, may laman. Tubig. Exactly, mabigat. Gusto mo ba ako nalang buhatin mo? Hindi sumagot si Marvin. Lumapit. Binuhat siya. Marvin! You ask. Ibaba mo ko. No. May staff. They seen worse. Sa grocery. Gusto ko ng chips. Too salty. Doktor ka? No. Dietitian? No. Then put the chips in the cart. 1. 3. Why 3? Triplets. They're not eating it. Cravings nila eh. Nang lumaki ang tiyan ni Tricia, nahirapan siyang matulog. Isang gabi, 3:00 na madaling araw, gising sila pareho. Marvin, feeling ko pangit ako. Agad nagmulat ito. Why? Namamagayong pa ako. Normal. Malaki yung mukha ko. Still pretty. Malaki yung tiyan ko. 3 humans. Hindi na kasi yung damit ko. Tahimik na lumapit si Marvin. Hinalikan na noon niya. You want the truth? Yes. I've never found you more beautiful. Napaikot ang mata ni Tricia. Scripted. No. Hormonal ako. Huwag mo akong bulahin. Hinawakan nito ang kamay niya at nilagay sa dibdib nito. I'm terrified every day. Nawala ang ngiti niya.
Kapag may sumasakit sa'yo, natatakot ako. Kapag may check-up, kahit sabihin ng doktor na okay kayo, hinihintay ko pa rin marinig ulit. Bumaba ang boses ito. Kasi hindi ko alam paano ko haharapin kung may mangyari sa iyong apat. Namutawi ang luha sa mata ni Tricia. So, when I look at you, marahan itong hinaplos ang tiyan niya. I don't see swollen feet. Hinalikan siya sa pisngi. I see my wife carrying our 3 children. Napahikbi si Tricia. Buisit ka. Why? Pinaiyak mo ko. Sorry. Kiss. Hinalikan siya nito. Isa pa. Isa pa. Isa pa. You're abusing your pregnancy privileges ah. 3 sila. Triple privileges. Napailing si Marvin ngunit hinalikan siya ulit. Dumating ng mas maagang triplets. 34 weeks. Biglang sumakit ang tiyan ni Tricia habang nasa office. Si Marvin ang unang tinawagan. Pagdating nito sa ospital, mas maputla pa ito kaysa sa pasyente. Relax! I'm relaxed. Nasa paa mo yung disposable cap. Napatingin si Marvin. Totoo. Attorney of the year. Shut up! Sa delivery room, hinawakan nito na mahigpit ang kamay niya. Marvin! I'm here. Kasalanan mo to! 50%. Huwag mo akong gamitan ng mat ngayon ah. Sorry. Masakit. I know. Hindi mo alam. You're right. Huwag kang agreeable, nakakainis ka. Napatawang nurse. Makalipas ang ilang oras. Unang umiyak ang isang sanggol. Napahikbi si Tricia. Baby girl. Makalipas ang ilang minuto. Pangalawa. Another girl. At huli, isang mas maliit na iyak. Baby boy. 3. Ligtas. 2 babae at 1 lalaki. Pinangalanan nilang Mira, Talia at Rogelio. Nang marinig ni Tricia ang pangalan ng anak nilang lalaki, napapikit siya. Papa. Ibinigay ng nurse kay Marvin ang maliit na si Rogelio. Nanigas ito. Parang natatakot huminga. Support the head, sir. I'm trying. Attorney. Walang sagot. Marvin. Napansin niyang may luha sa pisngi nito. Umiiyak ka. Hindi. May luha. Pawis. Sa mata? Natawa ang nurse. Lumapit ito sa kama niya. Look at him. Napatingin si Tricia. Napakaliit. Napakaganda. May ilong mo. Kawawa. Bakit? Mana sa akin. Napatawa ito habang umiiyak. Nang mailapit din si Mira Talia, hindi na napigilan ni Tricia ang luha. 3 batang sabay dumating sa buhay nila. 3 himala matapos sa mga taong inakala niyang wala ng magandang mangyayari. Lumapit si Marvin. Hinalikan ang noon niya. Thank you. Sa? Tumingin ito sa mga bata. For my family. Tumulo ang luha ni Tricia. Mahal kita. I love you more. More than them? Tumingin ito sa 3 babies. Tahimik. Marvin, nagtawa na ng mga nurse. Different categories. Good save. Ang tunay na hamon ay hindi pala revenge. Triplets. 2:00 sa madaling araw. Iyak si Mira. 2:15 si Talia. 2:30 si Rogelio. Isang gabi, bumaba si Tricia at naabutan si Marvin sa sala. May baby carrier sa dibdib. May isang bata sa braso. May isa pang nasa rocker na inuugoy gamit ang paa. Magulo ang buhok. Baliktad ang shirt. Ano ka? Tatay. Mukha kang illegal baby delivery service. Help! Kinuha niya si Talia. Ano nangyari? I don't know. Milk? Done. Diaper? Done. Burp? Done. Baka gusto lang nila ng yakap. Tumahimik si Marvin. Ano? That's not in the manual. May manual ka? Tinuro nito ang 3 parenting books sa mesa. Napahalakhak si Tricia. Attorney ka talaga. Inilapit niya si Mira sa dibdib. Humuni siya ng kantang madalas kantahin ng ama niya nung bata pa siya. Unti-unting tumahimik ang mga bata. Napatingin si Marvin. Magic. Nanay. Ako tatay. Second class citizen muna. Excuse me? Sorry, support staff. Lumipas ang buwan. Bumalik si Tricia sa trabaho part-time. May araw na nasa board meeting siya habang may gatas sa blouse dahil nakalimutan niyang magdala ng extra shirt.
May araw na si Marvin ang pumasok sa court na may malita sticker ng unicorn sa briefcase dahil idinikit ni Mira. Hindi ito tinanggal. Isang gabi, pareho silang nakahiga sa sahig ng nursery, pagod. 3 bata ang sa wakas ay natutulog. Buhay pa tayo? Barely. Remember nung pinakamalaking problema natin si Fred? Good times. Siniko niya ito. Bad. At least he slept through the night. Napahagalpak si Tricia ngunit agad tinakpan ng bibig. Nagising si Rogelio. Pareho silang natigil. Umiiyak na. Your turn. Hindi, ikaw. I did last. CEO ako. Husband privilege, irrelevant. Nag-rock, paper, scissors sila. Natalo si Marvin. Reached. Justice. Tumayo ito. Pagdaan sa kanya, hinalikan siya sa noo. Marvin, masaya ka? Tumingin ito sa 3 crib. Pagkatapos ay sa kanya. Exhausted. Hindi yun sagot. Lumapit ito. Masaya ako. Ngumiti siya. This is the life I didn't know I wanted. Kahit magulo, especially because it's ours. Lumipas ang 5 taon. Naging mas matagumpay ang Makuha Holdings. Lumawak ang foundation ni Tricia at lumaking makukulitan triplets. Sobra. Isang umaga. Mommy? Ano? Sabi ni Daddy, ikaw daw pinakamakulit na babaeng nakilala niya. Dahan-dahang napalingon si Tricia sa hardin. Nandoon si Marvin. Biglang umuro. Marvin Agustus! Tumakbo ito. Hinabol siya ni Tricia. Nagtawa na ng mga bata. Go, Mommy! Go, Daddy! Traitor ka, Rogelio! Nang maabutan niya si Marvin, hinila siya nito palapit. Bitawan mo ako! No, galit ako. You're cute when mad. Gasgas, still true. Biglang hinalikan siya nito sa pisngi. Ew! Kiss! Kadiri! Napatawa si Tricia. Dahil dyan kaya nandito kayong 3. Natahimik lahat. Tumingin si Marvin sa kanya. Scientific fact? Namula siya. Tumahimik ka. Kinagabihan, matapos makatulog ang mga bata, lumabas sina Tricia at Marvin sa balcony. May 2 tasa ng kape. Tahimik ang paligid. Do you ever think about it? Ano? That first wedding. Napatingin siya sa malayo. Matagal na, pero hindi niya nakalimutan. Hindi dahil gusto niyang maalala, kundi dahil bahagi iyon ng kanyang kwento. Minsan, masakit pa rin. Nag-isip siya, hindi tulad nun. Good. Pero ayokong kalimutan. Napatingin ito sa kanya. Kasi kapag kinalimutan ko, parang kinakalimutan ko rin kung gaano kalayo yung narating ko. Humigpit ang hawak niya sa tasa. Nung gabing yon, akala ko tapos ng buhay ko. You were dramatic. Hoy, ngumiti ito. Akala ko kapag nalaman ng mundo yung mga larawan, wala na akong mukhang ihaharap. Huminga siya. Ngayon alam ko na. Ano? Hindi mo kailangang maging malinis sa mata ng lahat para maging buo. Tahimik ito nakinig. May mga taong hindi ka paniniwalaan. May mga taong hahanap ng dahilan para sisihin ka. May mga taong mas gusto ang chismis kaysa katotohanan. Tumingin siya sa loob ng bahay. May drawing ng triplets sa ref. 5 stick figures. Daddy, Mommy, Mira, Talia, Rogelio. Sa ibabaw ay nakasulat ng tabingi. Best family ever. Napangiti si Tricia. Pero hindi pala sila ang jury ng buhay ko. Who is? Tumingin siya rito. Ako. Gumiti si Marvin. At yung mga taong tunay na nakakakilala sa akin. Inilapag niya ang tasa. Fred tried to destroy my reputation. He failed. Hindi. Nagulat ito. May bahagi talagang nasira. Tahimik si Marvin. May mga taong hanggang ngayon siguro yun pa rin yung alam na tungkol sa akin. Hinawakan niyang kamay nito. Pero natutunan kong hindi ko kailangang habulin lahat para linisin ang pangalan ko. That's growth. Don't sound like a therapist. Sorry. Napangiti siya. Pagkatapos ay naging seryoso muli. Alam mo kung ano yung pinakamagandang revenge? Prison? Napatawa siya. Okay, satisfying yun. Very. Pero hindi. Napatingin siya sa bahay. Ito. Our house. Our life. Nanahimik si Marvin.
Sinubukan nilang gumawa ng ending para sa akin. Huminga siya. Ginawa nila akong iskandalosa. Ginawa nila akong biktima. Ginawa nila akong babaeng dapat magtago. Lumapit siya kay Marvin. Pero hindi pala silang nagsusulat ng ending. You are. Tumango siya. Ako. Niyakap siya ni Marvin. Sandaling ipinikit ni Tricia ang mata. Marvin? Salamat. For? Nung araw ng kasal? For the coat? Hindi. Tumingin siya rito. Dahil hindi mo ko tinanong kung totoo yung pictures. Nanigas sa mukha ni Marvin. Lahat gustong malaman kung totoo. Bumaba ang boses niya. Ikaw lang yung unang nagtanong kung okay ako. Tahimik na hinaplos ni Marvin ang buhok niya. I knew you. Paano kung hindi mo ko kilala? Still wouldn't matter. Napakunat noo siya. No one deserves what they did to you. Tumulo ang luha ni Tricia. Even if the pictures had been real. Napahinto siya. Your body would still be yours. Bumigat ang dibdib niya. Your dignity wouldn't disappear because someone saw something private. Doon tuluyang pumatak ang luha. Bakit ngayon mo sinabi? You didn't need it before. Hinawakan niya mukha nito. Mahal kita. I know. Ay yabang. I love you too. Hinalikan niya dito. Mahaba, malambing, pamilya. Mula sa loob ng bahay. Mommy! Agad silang naghiwalay. Lumabas ang tatlong bata na magkakasunod. Daddy kissed Mommy! Again! Bakit? Tumingin si Tricia kay Marvin. Gumisi ito. Dahil mahal niya ako. Mahal din namin si Mommy! Tumakbo ang tatlo at niyakap siya. Napatras si Tricia sa lakas. Agad sumalo si Marvin. Careful! Family hug! Niyakap silang lahat ni Marvin. 5 tao. Magulo. Maingay. Hindi perfect. Ngunit buo. Napatitig si Tricia sa mga anak niya. Minsan, naniwala siyang pagkatapos sa nangyari sa kanya, ay hindi na siya muling magkakaroon ng normal na buhay. Mali pala. Hindi normal ang buhay niya. Mas maganda. Dahil hindi na niya sinusukat ang sarili sa reputasyon. Hindi sa posisyon. Hindi sa yaman. Hindi sa opinyon ng publiko. Kundi sa paraan niyang bumangon ng hindi nawawala ang kabutihan niya. Sa paraan niyang piniling gamitan ng sakit upang tulungan ang iba. Sa paraan niyang natutong magmahal ng hindi nawawala ang sarili. At higit sa lahat, sa paraan niyang natutong ang pagiging malakas ay hindi nangangahulugang hindi ka nasasaktan. Ang tunay na lakas ay ang pag-amin. Nasaktan ako, nasirang ilang bahagi ko, pero hindi doon nagtapos ang kwento. Tumakbo muli ang triplet sa loob. Naiwan silang mag-isa. Happy? Tumingin si Tricia sa kanya. Very. Regrets? Nag-isip siya. Isa. Napakunot noo si Marvin. What? Bakit 8.5 lang yung binigay ko sa first kiss mo? Napatawa ito. You upgraded? 9.9. Still not 10? Kailangan mo pang mag-practice. Hinila siya nito palapit. Challenge accepted. At bago pa siya makapagsalita, hinalikan siya ni Marvin. Nang maghiwalay sila. Score? Namumula si Tricia. 10. Ngumiti ito. 0.1. Napanganga si Marvin. Tumakbo si Tricia papasok habang tumatawa. Tricia! Habulin mo ko! Hinabol siya ni Marvin. At umalingaw-ngaw ang tawanan ng 5 miyembro ng pamilya sa buong bahay. Sa dingding ng sala ay nakasabit ang litrato ni Rogelio Macuha. Nakatingin mula sa lumang frame. At kung naroon man siya, sigurado nakangiti dahil hindi natalo ang anak niya. Hindi dahil naipakulong nito ang mga kalaban. Hindi dahil nabawi nito ang kumpanya. Hindi dahil naging CEO ito. Kundi dahil matapos ang lahat, hindi naging mapait si Tricia. Hindi niya piniling maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Pinili niyang bumuo. Pinili niyang magmahal. Pinili niyang tumawa. At pinili niyang mabuhay. Dahil minsan, ang pinakamagandang paghihiganti sa mga taong gustong sirain ka ay hindi ang sirain din sila, kundi ang ipakita sa sarili mo na hindi sila naging sapat para agawin ang kinabukasan mo. Maari nilang sirain ang isang araw. Maari nilang tungisan ang pangalan mo. Maari nilang kunin ang taong mahal mo.
Maaari ka nilang pabagsakin. Ngunit hanggat kaya mong tumayo, hindi silang magpapasya kung paano magtatapos ang kwento mo. At ang kwento ni Tricia Makuha ay hindi nagtapos sa babaeng pinahiya sa araw ng kanyang kasal. Nagtapos ito sa isang babaeng natutong tumayo sa sarili niyang pangalan. Isang CEO, isang advocate, isang anak na patuloy na nagmamahal sa amang nawala. Isang asawa ng lalaking minsang pinakamasungit niyang kakilala. At isang ina ng 3 makukulit na batang araw-araw nagpapaalala sa kanya kung gaano karaming magandang bagay ang maaaring dumating pagkatapos ng pinakamadilim na bahagi ng buhay. Mula sa likod, biglang sumigaw si Marvin. "Kids, your mother stole my pillow again!" "Sinungaling!" Tumakbo ang triplets. Mommy did it! "Traitor!" Daddy, arrest Mommy! "Good idea!" Hinawakan ni Marvin ang bewang ni Tricia. "Anong charge?" "Theft. Evidence?" "My pillow is on your side. Circumstantial. And stealing my heart." Napangiwi si Tricia. "Corny." Daddy, corny! 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 Napahawak si Marvin sa dibdib. 4 against 1. Welcome to marriage. Tumingin ito sa kanya. Worth it. Napangiti si Tricia. Lumapit siya. Hinalikan ito ng mabilis. Same. At sabay-sabay silang nagtawan. Sa bahay na yon, naroon pa rin ang mga alaala ng sakit. Ngunit mas marami ng alaala ng pag-ibig. At iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang makalimot, kundi ang magkaroon ng napakaraming bagong dahilan para ngumiti. Hanggang sa mga lumang sugat ay hindi na silang pinakamalakas na bahagi ng kwento. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!